At sa iba pa ring balita, sa halip na tumigil sa pagtayo ng istruktura sa gitna ng arbitration case na inihain ng Pilipinas, mas pinalalawak at pinatitibay pa raw ng China ang mga base nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nakatutok si Maki Pulido. Mga larawan ito nakuha ng Philippine Air Force kung paano raw pinalalawak at pinatitibay ng China ang mga base nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Professor Romel Banlawi, ginawa raw nila ito sa gitna ng arbitration case na inihain ng Pilipinas para maayos ng mapayapa ang usaping agawan ng teritoryo. Hindi lamang niya pinapalakas to, pinofortify niya to ng mga physical structures with the intention to establish permanent presence. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, walang magagawa ang Pilipinas kundi maghain muli ng panibagong diplomatic protest. But certainly we're taking a position in terms of registering the necessary protests and consulting with our international partners as to what can really be done in the face of blatant violations of the DOC and international law, including UNCLOS. Malapit na raw matapos ang reclamation ng China sa 7 reefs sa West Philippine Sea. Kung dati ay submerged o nasa ilalim ito ng tubig, ngayon malaisla na ang itsura ng mga ito. Dati isang maliit na gusaling may helipad ang nakatayo. Sa lawak nito ngayon, airstrip na ang itinatayo. Ito ang kasalukuyang ginagawa sa Makinan Reef, Burgos Reef, Subi Reef, Mabini Reef, Quarteron at Fiery Cross Reef. Lahat nakapaloob sa 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas o kaya'y bahagi ng continental shelf ng ating bansa. Ang Subi Reef, 10 nautical miles lang ang layo mula sa Pag-asa Island. Mahirap nang paalisin yan. Permanent yan eh. Even if the International Arbitral Tribunal renders decision in favor of the Philippines, the dilemma is how can we ask China to remove all these structures, reclaim structures, diba? Who will compel China to follow the decision of the court which China rejected from the very start. Hahanap daw ng kakampi si Secretary Del Rosario sa pakikipagpulong niya sa mga foreign ministers ng ASEAN sa susunod na linggo. I think we'll talk about the massive reclamation that we're seeing and the threats that it presents in terms of its implication on freedom of navigation, as well as in the rising of tensions, which obviously are violations of the DOC. Ang Malacanang umaasa pa ring maaayos ito sa international arbitration. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma, 2 araw na nagpulong sa bansa ang mga kinatawan ng US State Department at DFA at sa joint statement na ipinalabas matapos ang meeting. The two sides reiterated that international disputes in the South China Sea should be settled in accordance with international law and through diplomatic and other peaceful means, including the use of international arbitration. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.